siya. Di ko kayang magsinungaling sa'yo. Di ko kaya Hello everyone! We are here again in Bulacan, Bulacan, a place known not only for its views, but for food, crafts, and hardworking people. Welcome to Bulacan Central Market! Bago kami pumunta dito sa Bulacan, nag-search muna talaga kami. Inalam muna namin kung ano yung mga sikat na local food, mga livelihood products, at kung sino yung mga notable people dito sa komunidad. Dalawang palengke ang pinuntahan namin para mahanap ang mga local food tulad ng pastillas, inipit, at chicharon, pati na rin ang kanilang mga handicrafts na produkto. Tulad ng mga abaniko na gawa sa anahaw, palm leaves, abaca hats at iba't ibang klase ng walis, ang mga produktong ito ay gawang kamay at nagpapakita ng kasipagan at galing ng mga lokal na mamamayan. Bukod sa pagiging praktikal at eco-friendly, malaking tulong ang mga handicrafts na ito sa kabuhayan ng mga taga Bulacan. Tinanong namin ng isang matagal ng tindera ng ulam dito sa Bulacan kung ano ang tatak na ulam ng mga taga rito at iisa lang ang sagot niya, lechon na paksiw. Ilan taon na po kayo nagtitinda ng 30 years. Mabili po talaga siya dito sa Bulacan. Nililitsyon muna. Doble ang luto, saka pinapaksiw. Gano'n po siya katagal? 1 linggo. Isang lig. Pagka wala sa rep, isang araw. Pagka nasa rep, 1 linggo. Yan ang the best na paninda dito sa Bulacan. Ang lingding litsyon paksiw. Amoy pa lang, ulam na. In this vlog, I'll show you how these local features plays an important role in tourism and how they can be developed further. Ang pastillas ng Bulacan ay mas malambot at creamy kumpara sa ibang lugar na kadalasang mas matigas o sobrang tamis. Ang chicharon ng Bulacan ay kilala sa sobrang lutong at malinamnam na lasa, kaya paborito ito ng mga lokal at madalas pasalubong ng mga bumibisita sa lugar. Ang toasted pastillas ay mas may caramelized na lasa at bahagyang crunchy sa labas pero malambot pa rin sa loob kaya mas intense at kakaiba ang tamis nito. Ang lechon paksiw ng Bulacan ay kilala sa malasa at bahagyang matamis, asim na sarsa at itinuturing na tatak na ulam na madalas iahin sa mga tahanan at handaan ng mga taga rito. Ang inipit ng Bulacan ay kilala sa malambot na cake layers at creamy na palaman, may balansing tamis na swak sa panlasa ng mga taga rito. Pagkatapos naming kumain, naghanda na kaming alamin kung sino ang mga notable people dito sa Bulacan. Kaya nagtanong-tanong kami sa mga estudyante at mga vendors sa lugar. Gregorio del Pilar. Marcelo del Pilar po. Ang dalawang Del Pilar po. Si Marcelo Del Pilar at si Gregorio Del Pilar. Gregorio del Pilar was born on November 14, 1875 in San Jose, Bulacan, Bulacan and became one of the youngest generals in the Philippine Revolutionary Army during the fight against Spanish and later American forces. Kilala siya bilang bayani ng Pasong Tirad dahil sa kanyang tapang na labanan na tumulong para makaurong ang mga kalabang Amerikano at siya rin ang unang military governor ng Bulacan pagkatapos makalaya ang probinsya noong 1898.
Marcelo H. Del Pilar na ipinanganak naman noong August 30, 1850 sa sitio Kupang, San Nicolas, Bulacan ay isang propagandist, manunulat at abogado at leader ng kilusang reforma laban sa pamumuno ng mga Kastila. Ginamit niya ang kanyang panulat ng mga pahayagang tulad ng Diaryong Tagalog at La Solidaridad para itaguyod ang karapatan ng mga Pilipino at reforma ng kolonyal na pamahalaan. Sa kabuuan ng aming pagbisita sa Bulacan, mas lalo naming naunawaan ang yaman ng lugar mula sa kanilang pagkain, handicrafts hanggang sa mga taong humubog ng kanilang kasaysayan. Hindi lang ito simpleng biyahe, kundi isang karanasang nagpapakita ng kultura, kabuhayan at pagkakakilanlan ng Bulacan.